Christ the dear Lord, glorious Lord, speaks to us gently by his great word that is our light each day. Tell us the way, glorious way, we may reach heaven. If we believe, if we repent, if we obey. Did you repent, fully repent of your past sins, friend? When you confess his name on high. Did you believe, fully believe, for his great name then? Or was a doubt, treacherous doubt, lingering night? Did you obey all of the way what he commanded? Things in his word we're told to do. Did you confess, fully confess, Jesus the Savior? Did you repent? Did you believe all the way through? Yes, he has said, truly has said, how we should live now. What to partake, what to avoid while here. Do unto those that are about a kindly service. Tell them of Christ, teach them that he always is near. Did you repent, fully repent of your past sins, friend? When you confessed his name on high. Did you believe, fully believe on his great name then? Or was a doubt, treacherous doubt, lingering night? Did you obey all of the way what he commanded? Things in his word we're told to do. Did you confess, fully confess, Jesus the Savior? Did you repent? Did you believe all the way through? Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is o'ershadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep? When each moment so madly is threatening, a grave in the angry deep. The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey thy will. Peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still.
Master, the terror is over, the elements sweetly rest. Earth's sun in the calm lake is mirror, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still, be still. Whether the wrath of the storm till sea, or demons, or men, or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace, be still, peace, be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. Like a shepherd tender true, Jesus leads, Jesus leads, daily finds us pastures new. Jesus leads, Jesus leads, if they miss or o'er the way, or the flood invade your feet, he will watch them lest they stray. Jesus leads, Jesus leads, all along life's rugged road. Jesus leads, Jesus leads, till we reach unblessed abode. Jesus leads, Jesus leads, all the way before he's trod, and denial of flood precedes, safe into the fold of God. Jesus leads, Jesus leads, through the sunlit ways of life. Jesus leads, Jesus leads, through the warrings and the strife. Jesus leads, Jesus leads, when we reach the Jordan's side, where life's boundary line recedes, he will spread the waves aside. Jesus leads, Jesus leads. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without him I would fall. When I am sad, to him I go, no other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to him for blessings, and he gives them o'er and o'er. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Oh, how could I this friend deny, when he's so true to me? Following him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. But
Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now, I trust him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Magandang gabi mga kapatid. Hindi po lahat ng mga lugar ngayon ay magandang gabi. Ano po? Lalo na po yung mga lugar na dinaanan po ng mga sunod-sunod na bagyo. Maaari sila po ay nasa proseso pa ng recovery sa mga nasira at nasalanta po ng mga sunod-sunod na bagyo. Ano po? Kaya minabuti po natin yan ang ating pag-aaralan po sa gabing ito, itong mga natural calamities na nangyayari po sa atin. Bigyan po natin ng spiritual na pananaw ang mga bagay na ito. Ano po. So sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, sa ating mga kakapsat na sa Northern Luzon na nabugbog po ng maraming bagyo na sunod-sunod. Actually, 6 na bagyo po yan mula pa noong Oktubre at 4 na sunod-sunod na bagyo sa buwan na ito. Ano po? Naimbang gabi kada kay amin kakapsat. Diyan sa ating mga katugangan, ganoon din po. Ito'y bugbog din po ng mga bagyo na po. Diyos marahay na banggi sa Indugamos. At sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, mga Ilocano, mga Pangasinense, ano po, masanto sa labi, at si kayo namin. At dyan sa San Jose Romblon, Carabao Island, na walang Carabao, mayad nga gabi sa tanan. At dito po sa amin, may pabengi, kekong nga. Kung kayo po Indonesian, salamat malam. Kung kayo po Malaysian, salamat petang. So ang ating pong pag-aaralan po ay may kaugnayan po sa mga bagay na kamakailan po ay nangyari po sa atin, yung mga sunod-sunod na bagyo, natural calamities. Ang lugar po ng ating bansa ay daanan po ng mga bagyo galing po sa West Pacific. Ano po? Ang mga bagyo po ay nabubuo dyan sa may lugar ng Guam, Marianas Islands, yan ang pinanggagalingan ng mga bagyo. At dumadayon po ang mga bagyo na yan ay ang kailang track ay northerly. Kaya dinadaanan po tayo. Sayo po natin sa gusto. Halos lahat po ng mga bagyo, majority dumadaan po sa ating bansa. Kaya yearly, meron tayong bagyo. Hindi lamang po bagyo, meron din po tayong mga volcanic eruptions. May mahigit na 100 po yata mga active volcano sa Pilipinas at meron din pong earthquakes. Ang ating lugar po ay nasa lugar na tinatawag na Pacific Ring of Fire, na kung saan ay yung mga tectonic plates ay nagbabanggaan. Kaya po meron tayong mga earthquakes at meron tayong volcanic eruptions. Gawa po ng bagyo kumisa, nagkakaroon ng landslides, mga pagbaha. So, Pilipinas po ay isa pinakamataas na bansa na talagang prone to natural disasters or natural calamities. Kaya, minsan magandang tanungin po natin, ano bang mga bagay ang pwede nating matutunan sa ganito mga natural calamities? Minsan mayroon mang kaisipan na may mga Kristiyano nag-iisip na ganyan, na itong mga natural calamities ay paghahatol ng Diyos sa mga tao. Meron pong ganong klaseng kaisipan kuminsan. Ibig sabihin, kaya nangyayari ito ay parang pagpaparusa ng Diyos sa mga tao dahil sa kanilang patuloy na kasamaan
na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Once upon a time, mayroon siyang preacher sa lugar namin, kung nasasabihin ng pangalan, nung pumunta po Mount Pinatubo, ang sabi niya, ito raw po ang katulan ng Diyos dahil po sa maraming pagsamba sa mga Diyos-Diyosa because of idolatry. Kaya nangyari po daw 1991, pumutok ang Mount Pinatubo at maraming nasalanta sa Central Luzon. Ano po? Minsan, pag mayroong mga pagbabaha, landslide, sinasabi ng iba ito'y kaparusahan ng Diyos dahil sa iba't ibang kasamaan na ginagawa ng tao. O kaya kung mayroong earthquakes, dahil meron tayong mababasa, ito raw pong kagalitan ng Diyos dahil sa mga pagkakasala ng mga tao sa panahon natin ngayon. Dahil dito meron pong mababasa sa Psalm 18, verse 7, pagka daw galit ang Diyos, pinagagalaw niya talaga, pinanginginig niya kanyang lupa. Basahin po natin. Na magkagayoy nga nauga at nayanig ang lupa, o most obviously ito ay earthquake, at ang mga saligan ng mga bundok ay nanginig at nauga sapagkat siya'y galit. So sabi nila, pag nagagalit ang Diyos, ay talagang inuuga niya, niyayanig niya kanya ang lupa. So ito mga tanungan na pwedeng pumasok at dumaan sa ating kaisipan. Ito ba ang mga natural calamities po ba ay katulan ng Diyos sa mga tao? Is this God's judgment for our sins? Kaya po nagkakaroon ng natural calamities. So ito po yung magandang bigyan natin isipin. Pero pasinin po natin, ang lupa po ay nilalang para sa tao. At ang lahat ng kailangan ng tao, ito po ay nilalang ng Diyos para sa atin. Ang lahat po ng paglalang ng Diyos ay nilalang para sa atin. Kaya nga po yung mga scientist na nag-explore sa universe to find other civilizations, mabibigo sila because there are no other civilization aside from us. Dito lang nilagay ng Diyos ang tao. Lahat ng mga nakikita natin, ito'y nilalang ng Diyos para sa atin. Kung babasahin natin ng Genesis chapter 1, makikita natin ang layunin ng mga bagay nilalang ng Diyos. Nilalang po niya ang tubig at lupa, kaya ang mundo ay balanced, hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. So yung mga bagay na gano'n, ito'y nilalang ng Diyos para sa atin. Ang pagkakaroon po ng hangin, saktong-sakto lang. Hindi siya makapal, hindi siya manipis. Yung atmosphere na binubuo po ng majority, 60% ay nitrogen, hindi po oxygen. At kung hindi ko nagkakamali, 30% na oxygen sa ating atmosphere. Pero yun po ay ginawa ng Diyos para tayo huminga. Kaya hindi tayo maaari tumira sa Mars. Ang Mars po ay may manipis na atmosphere at mostly carbon dioxide. So, mamamatay tayo doon. At yung pong init na galing sa araw na siyang nagbibigay ng enerhiya at pinanggagaling ng ikabubuhay natin sa mundong ito, ay sakto lang ang init niya. Hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. Saktong-sakto lang. At yung pagkakaroon po ng gravity, at yung init galing sa loob ng lupa, ito ang nagbibigay ng dahilan ba't tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sa mga ibang planeta na walang volcanoes, yun ay mga patay na planeta. Pero ang lupa ay buhay. At ang mga dynamics ng ganitong iba't ibang puwersa na nilalang ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit meron tayong natural calamities. Kung ating pag-aaralan, yung pag-rotate po ng mundo, yun po ay nagkakaroon ng motion, di ba? Kaya nagkakaroon po ng labanan na mainit at malamig na hangin, yan ang pinanggagalingan ng lahat ng unos. Whether it is hurricanes, tornadoes, typhoons, yan ang pinanggagalingan niya. Ito ay dynamics ng mga hangin na mainit at malamig na hangin. So, hindi natin maiwasan niya. Yun ay bahagi ng mundo. At kailangan po sa ating buhay, yung mga bagay na yan, actually,
ang mga natural calamities, ito'y nagbibigay ng pasakit at problema, suliran sa mga tao. Pero kung ating isipin at pag-aaralan, hindi lamang gano'n ang makikita natin dyan. Ang paglalang po ng Diyos ay galing sa kanyang karunungan. So nilagay ng Diyos siya, may dahilan, mayroong purpose. Sa Awit, chapter 19, 1 and 2, hindi natin pwedeng questionin ang karunungan ng Diyos. Dahil ang kanyang mga nilalang ay nagpapakilala kung sino siya at kano siya at ano ang kanyang kapangyarihan. Dito sa Psalm 19, 1 and 2, nagpapahayag ng kalalatihan ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay niyahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Ito mga nilalang ng Diyos, hindi nagsasalita yan, pero nagsasabi sa atin. Kami, na nilalang ng Diyos, itong mga bundok, mga planeta, mga bituin, mga dagat, ay nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Ang makikita po natin, kahit noong po 1991, pumunta ang Mount Pinatubo, na nakatira pa kami sa Tarlac noon, habang pumupuntok, nanonood kami. Nanggagaling sa bundok, tinawag kami. Parang nakakita ka ng isang nuclear explosion. Pero magandang tingnan. Hindi ka matatakot tingnan mo yung habang pumuputok yung bulkan na yun. Napakaganda ng kanyang pinodus na clouds. Ano po. Pero yung pala ay magbibigay ng destruction sa maraming lugar. Yung sa Romans chapter 1 verse 20, ito pong mga tao na nagsasabi walang Diyos, sila po ay mangmang. They are fools. Dahil pag nakita natin ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Sabi nga po sa Psalm, ito'y magsasalita. Ito'y nagtuturo sa atin. Ng ano? Sa Romans 1 verse 20, mula pa nang likhain ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang mahidadahilan. So ito po, itong nilalang ng Diyos. Pinapakita kung anong klaseng Diyos siya. Ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Ganyan. Upang wala tayong madahilan na hindi maniwala na walang Diyos. So ito yung po makikita natin dito. Itong mga bagay na nangyayari sa sanglibutan ay bahagi ng sanglibutan. Nung lalangin ng Diyos ang mundo, kasama na yan. Yung dynamics ng lupa upang tirhan ng tao, kasama na lahat yan. Kaya kasama na rin po yung mga tinatawag na natural calamities. Kung ating titignan na mabuti, natural calamities are nature's way of reordering itself. Ito yung paraan ng Diyos, ang mga kalamidad na nangyayari, ang paraan ng kalikasan para ayusin yung sarili niya. Minsan hindi natin iniisip yun, di ba? Yung mga bagyo, typhoons, tornadoes, hurricanes, ito po ay nangyayari sa kalikasan para linisin niya ang sarili niya. Halimbawa, yung mga bagyo, ang paraan para yung mga matanda at mahinang mga halaman ay mamatay upang tumubo yung mas batang mga halaman. Kaya sa mga gubat, hindi na mamatay yung gubat. Dahil pag dinaanan niya ng bagyo, mabubuwal yung mga matandang puno at tutubo yung bagong puno. It will give way sa mga bagong punong kahoy. And it will, yung forest will refurbish itself. Nagpapatuloy siya na walang hanggan. Yung volcanic eruptions, yung mga earthquakes, kailangan po yan. Dahil kung hindi, sasabog ang mundo. Dahil mayroong pressure sa loob ng mundo. Yan ang paraan para ma-release yung pressure sa loob ng mundo. So, in effect, although ito ay detrimental sa mga tao, pero ito ay paraan ng kalikasan para ayusin niya ang sarili niya to reorder itself para magpatuloy na tirahan ng mga tao. At kung isipin po natin mabuti, mayroong benefits from natural calamities. Nagrereklamo tayo sa pollutions, sa dumi ng hangin na ating inihingahan,
Pero di mo natin nalalaman yung mga bagyo, tornadoes, hurricanes. Nililinaw at nililinis ang atmosphere ng dumi. Hindi natin nakikita yun. Pag umuulan, dinadala ng ulan ang lahat ng dumi sa taas. Dinadala sa lupa. Upang ang hangin ay maging malinis muli. Kaya nga po sa mga lugar na desert, tulang ulan, walang paraan para malinis yung kanilang mga hangin. Pero yung itong mga pag-ulan, bagyo, etc., yan ang paglilinis ng kalikasan sa hangin. Minsan mayroong mga namamatay sa tinatamaan ng kidlat. Sabi na, masama yung kidlat. Pag tinamaan ka. Pero makikita natin, mayroong benefit ang kidlat. Hindi natin nalalaman yun. Nung ako po nasa high school, tinuro sa amin na yung lightning, it converts unusable nitrogen, yung hangin, into form that plants can use, yung nitrates, yun yung nagiging pataba sa mga halaman. Hindi natin alam yun. Pero yun ang ginagawa ng kidlat. Akala natin kidlat, nakakatakot na talaga. Pero masinin po natin, kung i-compute mo, ilang tao na ba tinamaan ng kidlat? Konti lang. Hindi naman palagi may tinatamaan ng kidlat, di ba? Pero ito'y merong benefit sa atin. Ganon din po yung volcanic eruption. Naalala po natin ang Mount Pinatubo. Na dahil po sa volume ng ash na lumabas sa Mount Pinatubo, ay natakpan. Yung po abo na pinalabas ng Mount Pinatubo, ito po ay nanatili sa ating atmosphere at pinalamig niya ang klima sa mga panahon na yan. Lumamig ang klima. Kahit kapag mayroong volcanic eruption, yun ang ginagawa, yung mga pinalalabas ng mga abo na nanatili yan sa hangin. At binablock niya yung init ng araw. At kaya lumalamig yung ating klima. Ang makita natin 2% yata, 2 degrees centigrade, hindi ko alam, hindi ko nasigurado, ang pinalamig ng Mount Pinatubo. At yung pong lumalabas sa bulkan ay nagpapataba sa lupa. Tingnan niyo sa Central Luzon, ito'y matabang lugar. Hindi tayo nagtataka bakit. May dalawang bulkan dyan. Yung Mount Pinatubo at saka yung Mount Arayat. Hindi natin alam, sa panantay, pumutok yung mga yan. So, yung lupa ay mataba. Kahit na po yung mga baha, ito'y beneficial. Tignan po niyo sa Egypt, yung Nile River, every year po nag-overflow yan. Pero dahil ito'y mahabang ilog, nagdadala siya ng matabang lupa sa gilid. Dinadala yung matabang lupa sa gilid ng ilog. Kaya yung gilid ng Nile River ay mataba at tinatangdan ng mga Egyptian. So yun makikita natin pag pinag-aralan natin mabuti ang dynamics ng kalikasan na ginawa ng Diyos. Ang nakikita natin yung negative, yung marami namamatay, nakakalungkot po yun. Pero wala tayong magagawa. It's part of life. Ganito ang mabuhay sa lupa. Wala tayong magagawa dyan. So anong magagawa natin? You have to adapt. Tignan niyo po niyo sa Batanes, pag tinignan yung mga bahay doon, mabababa yung mga bahay. At matibay sa bagyo. So they adapted themselves. Hindi sila ganong natatakot sa bagyo. Sa ating lugar, we modernized. Yan ang nagiging dahilan bakit kumisa marami nasisira pag dumarating ang bagyo. Because we modernized. Sumunod tayo sa mga uri ng mga tahanan na maaaring hindi adaptable sa ganong klaseng kalamidad. Di ba? So, mayroong benefits. Tignan nyo, saan natin kukunin ang tubig kundi sa ulan na dala ng bagyo? Ayon sa pag-aaral, 50% ng ulan sa Pilipinas ay dala ng bagyo. Yun ang nagdadala ng fresh water, di ba? Yan ang nagpapatubig sa lupa. So, benefits. At yung nga pong ulan ay nagpapalamig sa klima.
Otherwise, baka mamamatay tayo sa init, di ba? So, makita natin, if you titignan natin wider perspective, hindi lahat ng calamities ay negative ang binibigay sa atin. Meron din mga positive na bagay na binibigay sa atin. So, yun makikita natin mga kapatid. So, wag na pagka na mayroong natural calamities, sinisisi natin ng Diyos. Ito yung mga natural calamities. Hindi ito sa mga maya makikita natin, hindi ito paghahatol ng Diyos. Although sa Bible, meron tayong mababasa na ginagamit ng Diyos ang mga natural calamities to punish people in the Bible, sa Banal na Kasulatan. Halimbawa, sa panahon po ni Nunong Noe, siya nagbigay ng baha sa buong sanglibutan. Ito ang dahilan bakit mayroong Grand Canyon. Yung pong Grand Canyon, hindi po yan mapuproduce kung walang erosion. Ito yung nangyari sa panahon ni Noah. Although sabi daw scientists, nangyari sa milyong-milyong tao, dito totoo yan. Ang mga features ng lupa pwedeng magbago sa isang iglap. Nung po nga nagkaroon ng mga pinatubo, nagbago ang landscape ng Central Luzon. Biglaan, nawala. Nagbago yung lugar. Hindi mo na siya kilala. Pero biglap lang yun. So sa panahon po ni Noe, dahil sa galit ng Diyos sa mga tao na napakasama, siya po ay nagbabala at sabi niya, papatayin niya ang mga tao sa pamagitan ng baha. Dito sa Genesis chapter 6 verse 13, basahin po natin. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napupuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipuling kasama ng lupa kanya. At ginawa ng Diyos. So Genesis chapter 7 verse 12, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At hindi lang yun, pati yung pong mga bukal sa lupa ay lumabas. Kaya nagbalik sa dati ang mundo bago naglalang ang Diyos. Ito'y puro tubig. At namatay ang alos lahat ng nilalang. Sa panahon po ni Elijah, nagkaroon po ng tagtuyo. Yung mababasa sa 1 Kings chapter 17 verse 1. Ito rin po ay binanggit sa James at chapter 5 verse 17. Si Elias ng Tisbita ay nakikipamayan sa Gilead, ay nagsabi kay Ahab, abang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, maliban sa pamagitan ng aking salita. Dahil yung mga tao ay lumalapas tayo sa Diyos. So pinarusahan sila ng Diyos sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, walang ulan. Ito'y binanggit po sa James chapter 5, verse 17. Ngayon din po sa binasa natin kanina, ginagamit ng Diyos ang earthquakes para parusahan ng mga tao dahil sa kanyang galit. Totoo po yun. Bakit natin alam yan? Dahil nababasa natin sa Biblia. Yun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Pero lahat ba ng nangyayari ngayon na gano'n ay galit ng Diyos? Ang sagot, hindi. Mapapansin po natin, sa panahon ni Noah, hiniwalay niya si Noah. Inatulan niya ang buong sanglibutan, pero hiniwalay niya si Noah. Di ba? So, hindi sinasama ng Diyos ang kanyang bayan pag inahatulan niya ang mga makasalanan. When God judges, He separates His people from the sinful ones. Unless otherwise, yung mismong bayan niya ay nagkakasala. Kaya nga po sila ay naging alipin ng Babylon dahil sila ay lumabag sa Diyos at sila ay sumamba sa mga Diyos. Pero under normal circumstance, kapag umahatol ang Diyos, hinihiwalay niya ang bayan niya. Si Noe. Nung nagkaroon ng taglubog, hiniwalay niya si Noe. Niligtas niya si Noe kasama ng kanyang asawa, kasama ng kanyang 3 anak, at ang kanyang 3 mga manugang. Di ba? So Genesis chapter 6, basahin po natin. Ito ang ating mababasa. So Genesis chapter 6, 8, and 9, dito natin makikita na
Niligtas ng Diyos si Noe dahil si Noe matuwid kasama ng kanyang sangbahayan. Subalit si Noe nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe lalaking matuwid at walang kapintasan nung kapanahon niya. Si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Nagkanak si Noe ng 3 lalaki, sina Shem, Ham, and Japheth. At siyempre nag-asawa sila. So sila po ay niligtas physically sa pamagitan ng ark. Sa panahon po ni Lot, si Lot, si Lot ay matuwid. Bagamat pinili niyang tumira sa lugar ng mga makasalanan, pero si Noah, katulad ni Abraham, ay isang taong matuwid. Dito po sa 2 Peter chapter 2 verse 7, ito ating mababasa. At kung paano niligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nababagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama, niligtas sa si Lot. At yung pagliligtas po ni Lot, ay si Abraham po ay nakipag-bargain sa Diyos. Kung meron 10 kanya, lilipulin mo ba ang lugar? Sabi ng Diyos, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 10 matuwid kanya. Kaya lang, unfortunately, walang 10. Apat lang ang lumabas mula sa Sodom at Gomorrah. Kaya ginuno ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Dito po sa Genesis chapter 19, verse 12. So nung atulan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, hindi kasama yung mga matuwid. Basahin natin sa verse 12. At sinabi ng mga lalaki, Lot, meron ka pa ba ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamaan mo sa lungsod. Kaya lang hindi sila sumama. Kahit yung mga anak niyang babae nakapag-asawa ng mga lalaki sa Sodom, hindi rin sila sumama. Kaya sila ay nasama sa pagkapuksa. Sa destruction of Jerusalem, ganun din. Binibigyan ng babala ng ating Panginoon ng mga Hudyo para tumakas na sila. Dahil gugunawin at sisirain ng Diyos ang siyudad ng Jerusalem. Ito sa Matthew 24 verse 16, ano po? Ito ang ating mababasa. Ang mga nasa Judea at ang mga andang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos dating ang wakas. Kaya kapag nakita ninyo ang karamdaman na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, manuwain na bumabasa, ang mga nasa Judea tumakas na patungo sa mga bundok dahil mamamatay lahat ng mga tao sa loob ng Jerusalem. So makikita ninyo, pagka ang Diyos ay mahatol dahil sa kasalanan ng mga tao, inihiwalay niya ang kanyang bayan. Yung mga tao niya, inihiwalay niya. Kahit pagdating sa Judgment Day, ganun din. Ihiwalay ng Diyos yung mga matuwid sa mga hindi matuwid. Dito sa Mateo chapter 25, 31 to verse 33. Datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatihan, nakasama niyang lahat ng mga anghel kung magkakailuluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatihan. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin niya gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupat ng kambing. At ilalagay niya mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ng kambing. So kahit kailan, pag umatol ang Diyos, magkahiwalay yan. Hindi sasama ng Diyos ang kanyang mga matuwid kasama ng mga masama. So, balik po tayo sa natural calamities. Ang mga Kristiyano ba ay apektado ng natural na kalamidad na nangyayari? Oo. Kasama sila sa mga nasisiraan ng bahay, kung minsan namamatay, o lumulubog, kasama sila doon. Sila ba, do they suffer along with sinful men during calamities? Yes, the answer is yes. So, hindi ito kahatulan ng Diyos. It's simply natural processes of the world. Wala tayong magagawa. Habang umikot ang mundo, so siyempre, pag gumagalaw din yung nasa mundo, gumagalaw yung mga hangin, nagsasalubungan, yung mga mainit, malamig na hangin sa Dagat Pasipiko o sa Gulf of Mexico, so nagkakaroon ng bagyo. Wala tayong magagawa doon. Those are simply natural processes.
Kasama ng lupa yan. Wala tayong magagawa. So, ang kasagutan diyan, pag mayroong natural na kalamidad, hindi ito kahatulan ng Diyos. It's just natural processes na nangyayari sa lupa dahil ito'y kasama sa natural na kautusan ng lupa. At ang mga tao, gawa po ng mga natural calamities, they do suffer. They do suffer. Pero, pasinin natin, itong suffering na ito na nararamdaman natin sa kasalukuyang panahon at mga nakarang panahon, ito po ay bunga ng kasalanan. Hindi ng kasalanan natin, kundi kasalanan ng ating mga naunang magulang. So lahat ng ating suffering, kamatayan, sakit, natural calamities, etc., indirectly, ito'y galing sa pagkakasala ng Adam at Eva dahil sila'y pinalayas mula sa Garden of Eden. Ay di natin alam gano'ng kalaki ang Garden of Eden, pero yung lugar na yun ay isang perfect and ideal place. Kaya nga doon nilagay ng Diyos si Adam and Eve. Dahil po isang ideal place na tirahan ng tao. Hindi ko alam, hindi natin alam kung ano yung paano ka-ideal yan, pero walang sakit, walang kamatayan. At hindi ka kailangang magtrabaho para mabuhay. Dahil binigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan. May kayo nabubuhay para magtrabaho, hindi magtrabaho para mabuhay. May diferensya yun. Sa panahon natin, we work in order to live. Kung hindi ka kaya nga, hanap buhay. Dahil kung hindi ka magtatrabaho, mamamatay ka. Pero nung panahon ni Adam and Eve, they live to work. Hindi na kailangan maghanap buhay. Baligtad eh. Ngayon, we work to live. Sila, they live to work. So, yung makikita natin, nung nagkasala sila, pinalaya sila sa alamanan ng Eden at doon nagsimula ang lahat ng mga sufferings ng mga tao. Kasama diyan ang natural calamities. Ang ultimate source ng suffering hindi ang Diyos, kundi si Satanas. Sa Job, ibig sabihin, kaya tayo nagduro sa ganito dahil pinalaya sa ating mga magulang mula sa Garden of Eden. Kung hindi nagkasala ang ating mga magulang, doon pa rin tayo sa loob ng Garden of Eden. Oh, it's an ideal place. Walang sakit, walang kamatayan, etc. So, it's Job chapter 2 verse 6 nung sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka galing kanya? Galing ko sa parito at paraon sa lupa kanya. Ang sabi ng Diyos, nakita mo na ba aking lingkod na si Job kanya? Sabi niya, wala raw siyang katulad. Siya'y matuwid, kanya. So, Job chapter 2, verse 6. Ngayon, sabi ni Satanas, basahin po na sa verse 3, Job chapter 2. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. So Satan answered the Lord and said, skin for skin. Yes, all that a man has he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. So sino nagpahirap kay Job? Satan, hindi ang Diyos. So makita natin, nung pinalayas ang ating mga magulang from the Garden of Eden, kasama ng suffering. When Adam and Eve were punished and they have to leave the garden, suffering became a natural part of life. So it's a lupa. Now doon, before they sinned, there was no death, illness, etc. Nung namatay sila, nagkaroon ng kamatayan at nagkaroon ng sakit, etc. But we have to remember, tandaan natin, physical suffering, including those from natural calamities, brings spiritual benefits. If you just think and meditate, we will realize these physical sufferings can bring spiritual benefits. Dito sa Romans chapter 5, verse 1 to 5, if you are a Christian and you're suffering, ito sabi ni Apostle Paul,
Romans 5, verse 1 to 5. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope doesn't disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit was given to us. Pag tayo po'y nahihirapan, tayo po'y nagkakapigatihan, ito'y nagpapatibay sa ating pananampalataya. O ibig sabihin, kung tayo naniniwala sa pag-asa na naghihintay sa atin, ito nagpapatibay sa ating pananampalataya. At kung tayo po'y tumitibay sa ating pananampalataya, lalo tayong lumalapit sa pag-asang iyon. Walang pinagkaiba kung tayo nag-aaral. If you're having an exam and you prepared yourself, you are confident to pass the exam, di ba? Pero mahirapan ka, magpupuyat ka. Pero yung bunga ng paghihirap mo, pagpupuyat, ay ikay papasa. Ganon din sa pananampalataya. When you suffer, it will develop our faith. It will give more trust to God, di ba? Lalo kang lalapit sa Diyos. Lalo kang titibay sa iyong pananampalataya. In other words, makikita mo yung bagyo, etc. Ayaw mo yan. We do not like natural calamities. Pero when we see natural calamities, yun ang bibigay ng pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi kayo naging biktima ng kalamidad at ikay isang Kristiyano. Dapat kang magalak, sabi ni Pablo. Bali ito yung bidul sa iyo ng pagtitiis, ng pagtitibay ng iyong pananampalataya. At lalo kang lumalapit sa iyong pag-asa. Yun ang pag-asa mo. Dahil sa lupa, wala tayong pag-asa. It gives longing for heaven. Kung nakikita natin ang nangyayari sa lupang ito, yung paghihirap, yung hindi mo maiwasang kalamidad, bagyo, earthquake, volcanic eruption, lalo natin gusto yung langit. When we compare the suffering of this earth to that of heaven, when we see these sufferings, we long for heaven. Di ba? Lalo natin gusto pumunta sa langit. Yun ang sinasabi ni Pablo. This Romans chapter 5, di ba? It gives us humility. Sometimes wealth and luxuries, it make us proud. Sabihin, tayo naging mayabang. Tayo nagmamataas. It will fill us with pride away from God. Di ba? Pero pag nakikita natin mga yan, na tayo, we suffer these natural calamities, etc., it makes us humble. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Dahil sa isang igla, pwede tayo mamatay. Sa isang igla, pwedeng mawala lahat. So, lalo tayong lumalapit sa Diyos at tayo nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Kinikilala natin ng Kanyang kapangyarihan. Tandaan natin, ang natural calamities, ito po ay nilalang ng Diyos yan. Gaano kalakas yung bagyo? How powerful is a typhoon? It beats even the strongest atomic bomb. A single typhoon. So makikita natin ganun kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ano naghihintay sa atin pag tayo pinarusahan ng Diyos? This is 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Basahin natin. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Baka hindi natural calamity yun. Ito is thorn in the flesh. What kind? We do not know. Pero gusto mawala ni Pablo. Pero dahil ang doon nyo, lahat siya nagpakumbaba. Pag tayo ay Kristiyano at minsan tayo nagkakaroon ng may mga kapatid na gano'n, maayawan tayo, etc. Para tayo nagkakaroon ng kataasan.
Pero pag tayo nakikita natin yan, mga natural calamities, naging biktima natin tayo ng ganyan, bumababa tayo. Na nakikita, walang kwenta ang mga bagay na meron tayo. Pagka dumating ang makapangyarihang lakas ng kalikasan, di ba? It makes us more dependent on God. Pagka merong nakikita natin yan, pagka merong bagyo, tayo nananalangin sa Diyos. Na tayo ligtas ng Diyos. You become more dependent on God. Di ba? Kung walang ganyan, baka tayo mawala pa sa Diyos. Pero pagka nagbabadya yung mga ganong mga bagay, natural lamang na tayo, natatakot tayo, mga tao tayo. Sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 10, therefore I write these things, being absent, sabi ni Pablo, mali. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Pag tayo po'y mahina, saan tayo pupunta? Sa Diyos. At pag tayo pumunta sa Diyos, tayo magiging malakas. Yan ang sabi ni Pablo. For when I am weak, I need God. And when I have God, I'm strong. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, pagka tayo nakikita natin yan, yung nangyari sa paligid natin, at nagiging biktima tayo, directly or indirectly. It makes us more dependent on God. Not on our own power, but sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Ano pa? It makes us less dependent on uncertain riches. In one instant, you will lose your house. In one instant, you will lose your life. In one instant, you will lose your loved ones. It will lose your wealth. Ganon makikita natin. So it makes us less dependent on uncertain riches. Yun sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Ito ang ating sinasabi ni Apostle Paul. Sabi po natin. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Ito may babasa. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Right? So yan, makikita natin ganong walang kwenta ang ating mga pag-aari, kayamanan, pag dumarating ang makapangyarihang puwersa ng kalikasan. Masisira lahat. Pwede mo wala lahat siya. Kaya sinasabing uncertain riches. It opened our eyes on the real riches. Ano ba talagang mahalaga? Dito sa Matthew 6:19, sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, what is the real wealth? Dito sinasabi sa atin sa Matthew 6 verse 19 to verse 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Noong unang panahon, walang bangko, wala namang stories ng kayaman. So, ang ginagawa ng mga tao, inuhukay nila sa lupa at tinatabunan. Yun ang ginagawa nila. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, ano mahalaga sa atin? Kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit? Pag dumarating itong ganong klaseng natural calamities, it shows us the uncertainty of earthly wealth. So we have to rely on the real wealth, spiritual wealth, di ba? Yun ang dapat nating dagdagan. Yun ang dapat nating gawin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ito ay sabi ni Apostle Paul. Magandang
talata po ito eh. Ito ang tunay na kayamanan. This is the real wealth na maasahan natin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. That's the real wealth. At sinasabi rin, pag nakikita natin yung mga natural na kalamidad, maraming namamatay, maraming nasisira, maraming nagkakasakit, this is not our real home. Hindi itong ating tunay na tahanan. Where's our real home? Dito sa John chapter 14, basahin natin. Ako gustong basahin sa King James or New King James. Basahin natin. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. In my Father's house are many mansions. Our real home is in heaven, where there are no calamities, no sickness, no death, no suffering. So Revelation chapter 21, verse 4, itong ating mababasa. Ito ang dapat nating pagtrabahuhan. Makaabot tayo sa langit. Ito po sa verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. That's our real home. Kaya maganda rin. Bagamat nakakatakot, it's very fearful to experience natural calamities, strong typhoons, super typhoons, earthquake, volcanic eruptions. Pero it will open up our eyes. This is not our real home. Our real home is in heaven. No more sufferings, no more death, no more sadness, no more crying. Yun po makikita nating tinuturo sa atin ito matinatag nating natural calamities. Isipin po natin. Think about it. How strong is a super typhoon? Very strong. Stronger than the strongest atomic bomb. Imagine if you appear before the judgment seat of Christ. When you go to hell. What kind of suffering will you experience in the hands of God? Sa Hebrews chapter 10, sabi rito, sabi niyang sumulat sa Hebrews, ito, mabasahin natin na po. Paano tayo po'y parusahan ng Diyos? Anong klaseng kaparusahan yun? Anong klaseng kaparusahan yun, mga kapatid? Anong kaparusahan yun? Sa verse 26-27, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and of fiery indignation which will devour the adversaries. Nakakatakot, di ba? Yung sinasabi rito. Dito sa verse 30, verse 31, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord, and again the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Dito sa 1 Peter chapter 4, sinasabi rito, ang paghahatol ay magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Basahin po natin. Ano po? Dito po sa verse 17, sa 1 Peter 4, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? What will be the end of those who do not obey the gospel of God? Eternal punishment in hell. So, mga kapatid, mga kaibigan, we beg na isipin po natin ito mga natural calamities na nagtuturo sa atin. These natural calamities are teaching us, pointing us to God. Our only hope is God.
So, we need to obey the gospel. Kailangan tayong sumunod sa Ebanghelyo. That's the preparation. Kung tayo nakahanda, if you are prepared, because we have obeyed the gospel, and we have been faithful to the Lord, if you die in a natural calamity, so what? We have the eternal life. But if you die not a Christian, we have no hope. Yun ang delikado ron. You may have won the richest wealth of this earth, but you lost your soul. Yun ang delikado dyan. So itong mga natural calamities, yes, they instill fear in us. But they are teaching us that we have to trust in God. We have to obey the gospel. Sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat na hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kung tayo po'y kaanib ng isang iglesia na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito yung panahon, umalis na tayo doon. We have to obey the truth, not man-made doctrines. Kapag tayo po'y nasa iglesia na ang tinuturo ay turo ng mga tao, walang kaligtasan doon. Ang may kaligtasan lamang ay pagsumunod tayo sa Ebanghelyo. At idaragdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi sa iglesyang ginawa ng tao. So, totoo po. Pagka may mga bagyo, gano'n, manalangin tayo sa Diyos. Dahil may magagawang Diyos sa atin. But God will not make a miracle. Na kung dadaanan ka ng bagyo, at hindi ka matatamaan ng bagyo, pag dumaan ng bagyo siya, tatamaan ka ng bagyo. You need to prepare to protect yourself, but still pray to God. At tutulungan tayo sa ganung klaseng pagkakataon. Hindi natin alam kung paano ang gagawin ng Diyos, but we trust in God. Di ba? Kaya nga po, mabuti rin na nangyayari mga yan. It's good for our benefit. Nabubuksan ng ating mga kaisipan. It will open our eyes to the reality that we need God. Kailangan natin ng Diyos. At ang Diyos ay magliligtas sa atin. Kung kayo po ay malapit sa Angeles City, po, we are inviting you to worship with us on Sundays at 9 a.m. and 4 p.m. Yun po makikita natin. At you can, kung gusto po nyo, if you want to review our preaching videos, you can go to YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. Nandun po lahat ng video na ginawa natin buhat po nung pandemic. Hindi ko alam, mga 500 na tayo. Hindi ko alam, marami na po mga kapatid. Pero okay po yan. It's a good opportunity and to preach the gospel in this way. It's one of a good way to preach the gospel, di ba? To preach the truth sa pamagitan ng Facebook or YouTube or what technology offers, di ba? You can use those to preach the gospel. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana po ganun na makita natin instead na nakikita natin yung negative aspect of natural calamities. There are positive aspects, especially in the spiritual realm. Malalaman natin hindi itong tahan na gusto nating tirhan, kundi sa langit. New heavens, and a new earth. Yun po that's heaven, eternal life in heaven. Piliin natin kung saan natin gusto pumunta. Magbibigyan tayo ng Diyos. Ayaw nating maligtas, hindi ka liligtas ng Diyos. Gusto nating maligtas, ililigtas tayo ng Diyos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating maikling pangaral po sa gabing ito. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light
works with joy surround the earth, and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadows, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, calls us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou our Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father, love is reigning o'er us, brother, love binds man to man. Ever singing march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life. Lord, help me to be like young David, who willing to fight for a cause, went to battle the giant Goliath, with no thought of question or boast. When his brothers all turned against him, and King Saul declared him unknown, determined he took up his weapons, no sword, just a sling and smooth stones. I come in the name of the Lord of hosts, the armies of God you defy. This day will the Lord give you into my hands, the battlefield words loudly cry. The stone thrown in faith from the simple sling, from the man after God's own heart, proves there is a God in Israel. The battle was yours from the start. I come in the name of the Lord of hosts, the armies of God you defy. This day will the Lord give you into my hand, these battlefield words I will cry. The stone thrown in faith from my simple sling, like the man after God's own heart, proves you are the God of Israel. The battle is yours from the start. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified. Knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law
hearts burned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Yan po natin ang mga nandito po sa comment section. Jillian Leg, good evening. Nita Villamin, magandang gabi po, Brother Lord Salunga. Ray Webs Kapili, blessed evening mga kapatid. Oljano Campo, good evening po. Ibanez Sunny, magandang gabi kapatid sa ating lahat. John Bautista, good evening. Never Tanyales, magandang gabi po sa lahat. Jojo Campo, good evening. Rico Linao Macalunas, magandang gabi. Gabi, Brother Lord Salunga. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi, Brad. Watching from Solana, Cagayan. Olito Ditan, watching from Lamley View, Church of Christ, Malungon, Sarangani Province, Mindanao, Philippines. Nakarating na po ako dyan, pero matagal na. Liaka College, good evening, Brother Lordy. Jordan Takbad, Maya Pabengi, kaya ko nga, kamampangan po, ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat. Charles Ryan Yap, good evening po, Brother Lordy. Leonito Tarolisa, na ibang rabi, katakayamin, kakabsat, naladawak. Hindi ko na alam yung naladawak. Ano po? Magandang gabi sa inyo lahat. Ganyan. Anthony Reyes, mahupay ng gabi. Mga kabugtuan ko kan Kristo, watching from Buyog Late. Ano po yan? Waray-waray na po. Mahupay ng gabi, mga kabugtuan ko kan Kristo. Kabugtuan. So, bugto. Bugto po siguro yung brother sa Waray. So, yun po mga bumati po at nasa comment section. With sa aking cellphone, meron din po mga nakalagay dito kung sino yung mga nakikinig na hindi naman nagko-comment. Ano po? Meron dito eh. Iba talaga yung mga picture ng mga ano natin, gadget. Ano? So, magandang gabi mga kapatid. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Tayo po ay magtatapos, usually, as usual, sa isang maikling panalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa maikling panahon na ibinigay sa amin na aming pag-aralan ang iyong mga salita. Nakita namin ang iyong kalooban. Nawa ito po maging patnubay sa amin mga araw-araw pamumuhay. Nagsabi nga po ng sumulat sa awit na iyong salita maging ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga daan upang makarating kami sa aming tunay na tahanan na nininda sa amin sa langit. Nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, bagamat kami hindi karapat-dapat, ay iyong binigay ang biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoon na siya po ay iniwan ng kalulatian sa langit, nagkatawang tao, at namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat din po kami sa Espiritu Santo o Diyos na siya nagpakilala at nagpahayag ng buong katotohanan. Ito na isulat at aming nakita at nabalitaan sa pamamagitan ng pangaral sa amin at kami sumunod sa inyong ebanghelyo.
Dinadalayan po namin mga kapatid, mga tao na sinalanta po ng mga nakarang bagyo, na sana ibigyan sila ng, kung sila yung mga Kristiyano, lalahanin nila na iti pansamantala lamang, na hindi ito maging dahilan upang sila palupaypay sa kailang mga pananampalataya, kundi ito rin ito pagsubok na magbibigay sa kanilang lalong masidhing pagnanasa makarating sa langit. At sa mga tao na salanta, di mga Kristiyano, sa ating maging aral, buksan lang kayo ng mga kaisipan upang tignan nila ang inyong kalooban at sumunod sa inyong ebanghelyo at upang makamtan nila ang kaligtasan. Dinadalangin namin na sila yung kami sa anumang tukso pang huwag kayo magkasala. At naway ang mga manamahala sa amin, O Diyos, ay maging marunong sa kanilang pamamahala upang magpatuloy kami sa pamatiwasay at mapayapang pamumuhay, magpatuloy sa paglilingkod. Naway itulot mo, O Diyos, na kami maging masipag sa pangangalap ng mga tao na makarinig sa inyong ebanghelyo. Patabahan niyo kami, Ama, sa mga pagkulang at pagkakasala. At ang mga ito ay dinadalangin sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo ba'y mag-ingat. Palagi tayong magtiwala at umasa sa Diyos. At higit sa lahat, kung di pa tayo mga Kristiyano, sana po tayo, huwag na nating i-delay. Sumunod na tayo sa ebanghelyo. Ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo. God bless.